Gusto mo bang makatanggap ng libreng PR packages and products galing sa ibang brands? Passionate ka ba gumawa ng contents for other brands or other products? Well, baka gusto mong maging UGC creator. Hey everyone! Gusto niyo bang maging UGC creator pero hindi niyo alam kung saan kayo magsisimula? Then please keep on watching dahil ngayon ituturo ko sa inyo ang step-by-step process kung paano kayo magiging UGC creator. So first, let us define what is UGC. User-generated content or UGC is a original content related to a product or service that is created by individuals, not the brand itself. UGC can include social media posts, reviews, blog posts, videos, and podcasts. So ako, nag-start lang din ako sa basic, sa TikTok, sa IG, nakikita ko kung paano nila gawin, so ginagaya ko lang, nag-film lang ako, ganyan-ganyan. Then, ewan ko, notice ng brands and ng audience na yung mga ginagawa ko, yung mga video and yung IG Reels, yung TikTok, notice nila. Karamihan doon sa mga brands na ka-collaborate ko is sila yung nag-reach out sa akin. And sobrang saya kapag sila na mismo yung nag-email sa'yo. I just started few weeks ago but 5 brands na agad yung naka-work ko and naka-collaborate ko. So, if gusto niyo rin malaman kung ano yung mga ginawa ko, please keep on watching. So, first step is research about UGC. Understand what UGC is and how it works. So, this is a very crucial part kasi ito yung base nyo sa pagiging UGC creator. Kailangan alam nyo muna kung ano bang ibig sabihin ng UGC, kung paano ba siya nag-work, kung ano ba yung mako-contribute mo sa mga brand owners, business owners as a UGC creator and bakit sila kumukuha ng UGC creators. Next step is create your social media accounts. Maggawa kayo ng social media platform nyo kung saan nyo i-showcase or i-upload yung mga contents na gagawin nyo. Gawa rin kayo ng email address nyo specifically for UGC only kasi pag nalo-halo nyo like isa lang yung gamit yung email address for personal use and UGC working email address, magkakagulo-gulo yan. So, I advise na gumawa kayo ng bagong email address nyo para dito sa UGC journey nyo na to. Step 3 or next step is start creating your portfolio. So, may magtatanong sa inyo, Ate Maan, paano ako makakapag-start gumawa ng portfolio if wala pa akong nare-receive na products from other brands? Ate Maan, paano ako gagawa ng portfolio ko if wala pa akong experience or wala pa akong past experience, past collaboration with other brands? So, the answer is start with what you have. Okay? So, mag-start na kayo sa kung anong meron sa bedroom nyo or sa bahay nyo, kung ano yung mga products na meron kayo. Kasi doon talaga lahat nag-i-start. Okay? Hindi nyo kailangan gumastos, hindi nyo kailangan bumili. Ang kailangan nyo is creativity and such. Okay? So, start with what you have. Kung ano lang meron kayo. Like, meron kayong ganitong skincare, meron kayong ganitong leaky, meron kayong ganitong damit, post about it, create a content, film, edit, and post it on your social media accounts. Then, boom, manonotice nyo na lang na may mga views na and nakakagain na siya ng audience. One advice then is mag-experiment kayo ng lighting and angles. So, mga bawat angles kapag mag-shoot kayo ay advice na aralin niyo yung mga angles lang, like hindi lang yung puro paharap, hindi lang puro pagilid, paikot, ganyan. Pag-experiment kayo, kung ano yung tingin niyo magpapaganda ng film or ng content niyo gawin niyo. Huwag po mag-focus sa isang angle at isang lighting lang para ma-showcase yung creativity niyo. So, next step is post your content. So, after editing, after filming, post your content on your social media platform. So, mas okay din if mag-hashtag kayo, ganyan. Gamitan nyo rin ng mga tips and tricks. Siguro mas okay din if
manood kayo ng ibang UGC creators kung paano nila ginagawa ng content nila para makakuha kayo ng idea, para makakuha rin kayo ng knowledge, ganyan about filming UGC contents, ganyan. Kasi ganun din yung ginawa ko. Nag-search din ako sa Pinterest ng mga um, aesthetic backgrounds, ano ba yung pwede, in-explore ko din yung CapCut. Kasi ako personally talaga sa CapCut ako nag-edit ng vlogs, ng reels, ng FB video, lahat din ako nag-edit kasi sobrang dali na, hindi lang magamay. Kaya recommend ko sa inyo yung CapCut as a beginner-friendly editing app. Next step is connect with other UGC creator. Sobrang halaga din mo tong step na to, yung mag-cutting ko. Kasi naman yun. So, yung mag-connect kayo sa ibang UGC creator. So, itong step na to is medyo mahalaga din. Kasi dito kayo makaka-gain din ng opportunities. Kasi once na upload ko, wala rin akong proper knowledge about dito, like what I have said earlier. Pero, nag-join ako sa mga UGC groups, ganyan sa Facebook, sobrang dami guys. And nandun talaga yung mga opportunities, lalo na for a beginner like me, kung magsisimula ka pa lang mag-join ka sa mga UGC groups na yan. Kasi doon talaga nagpo-post yung mga brand owners, yung mga PRM, doon silang naghahanap ng mga brand ambassadors at mga UGC creators na micro-influencer, doon din sila naghahanap. So, sobrang daming opportunities din guys sa FB. So, I suggest na mag-join kayo sa mga ganun. And yun nga, mag-connect kayo sa other UGC creators nyo. Like pag na, kami kasi meron kaming parang engagement group chat or engagement circle, ganyan. So, nilalagay lang natin, sinasend namin doon yung mga links na meron kami about content. Then, sabi namin pa-engage, ganyan. Next step and the last step is pitch to other brands. So, ito na yung medyo nakakabang part kasi this is where the rejection may come from. Okay? So, unahan ko na kayo na hindi porket na-reject kayo sa pag-pitch ng brand is kailangan nyo ng malungkot, kailangan nyo ng mag-mukmuk. No. So, what will you going to do if na-reject kayo sa pag-pitch or pag-email nyo ng brand is gawin niyo yung best nyo para mapakita sa kanila na worth it kayo para sa brand nyo. Okay? When we say pitch to brand is kayo yung mag-reach out sa kanila. Kayo yung mag-email sa brand na yan to collaborate with you or to work with you. So, mag-provide din ako dito ng sample email na ginagamit ng ibang UGC creators or nagamit ko na rin ata to once kasi nakita ko lang din to somewhere. And ayan, pwede nyo gayahin or pwede kayong kumuha ng idea para malaman na kung ano yung mga dapat ilagay, ganyan. So, yan. So, that's it. Follow nyo lang yung mga steps na yan. And I'm sure magiging UGC creator din kayo. So, always remember that consistency is the key in this journey. Please be consistent in posting, editing, and filming your content. And one day, makikita nyo na lang na may progress na kayo and makikita nyo na lang din na magagawa nyo na to in UGC creator. So, ayun na. I hope nakatulong tong video na to sa inyo. And, ayun. Best for success!